Oh. Eto, pag-usapan naman natin, ito yung nabitin kahapon mga ka-GP Natics. Pastor Apollo Kibuloy, pinagtawanan, sinupalpal ng netizen sa rally. Akalain nyo mga kababayan, ito pong si Pastor Apollo Kibuloy, ang kanya daw pinaglalaban. Sayang, di ko nakuha yung kay Philip Salvador Ay, nakuha ko ata. Sabi kasi ni Philip, mamaya, ito si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, sinagot po ng isang netizen. Kasi nga, sabi niyang ganon, ayusin natin ang Pilipinas. Ang tanong ko, bakit? Ano bang problema sa Pilipinas, mga kababayan? Nagkalasog-lasog ba ang Pilipinas? Ano ba nangyari, mga kababayan? Nagkawatak-watak ba ang Pilipinas? Magulo ba ang Pilipinas? When you compare to the other country, mga ka-GP Natics, I do believe na baka mas malala pa ang ibang bansa kaysa po sa Pilipinas. Bakit mo naman naayusin, Kibuloy? 'Di ba? Ang alam ko, kaya lang naman gumugulo ang Pilipinas dahil sa mga kagaya ninyo, dahil sa mga Duterte na hindi po pinapatulog ang mga Marcos dahil lagi silang merong mga banat dahil sila po ay masasabi natin naganid sa pwesto. Hindi po ba? Yun ang katotohanan. Kaya ngayon, nagalit po ang isang netizen sa kanya, mga ka-GP, at ang sabi po sa kanya ay ire. Uy, napapabatanggay nyo na naman ako yung iba dyan, mag-like muna kayo. Teka lang. Alisin ko lang to. Ayan, ito po yung sabi niya. Ang sabi ng netizen kahapon, ayusin mo muna ang mga kaso nyo bago ang Pilipinas. Di ba? Tama naman Mga kababayan, kung yung kaso mo nga hindi mo maayos-ayos, hindi mo maresolbahan dahil may problema ka. Tapos Pilipinas pa ang gusto. Tapos kagabi naalala ko itong si Argo, umepal. Sabi niyang ganon, nabanggit ko si Philip Salvador, yung isa nga dyan Sabi niya, pinatakbo daw siya ng mga Pilipino. Pinatakbo raw siya ng taong bayan. Tinatanong ko, nasaan ang taong bayan nung campaign rally nyo? Bakit wala? Kung totoong may taong bayan na nagpatakbo sa'yo, bakit di ka sinusuportahan? Sabi niya, paglilingkuran ko ang bayan, paglilingkuran ko ang Pilipinas, Mr. Epektibo. Diba? May pasayaw-sayaw pang ganon. Sabi rin nung isang netizen, unahin mo muna yung anak mo. Yung anak mo nga, hindi mo na asikaso, hindi mo na alagaan, hindi mo na pagsilbihan. Paano pa kaya ang sambayan ng Pilipino? Tama. 'Di ba? Sabi naman nito ni Argo. Ito, kahapon salamat ka Argo nawala yung internet ko kagabi. Dahil siguro first time ko na mamumura ka, Argo. First time ko rin magmumura. Sa buwisit ko sa'yo kagabi. Salamat ka, tropa kita. 'Di ba? Sabi ni Argo, paano GP? Si Josh Mongoloid. Teka, ibig bang sabihin, Argo, kapag ang isang tao, ang anak mo, ay Mongoloid, hindi mo na aalagaan? Anong klaseng tao ka, anong klaseng magulang ka? 'Di ba? Ikaw na siguro ang pinakawalang kwentang tao dito sa mundo, o tao ka pa ba? Yun lang ang magiging basihan mo? Yun lang ang magiging pamantayan mo? 'Di ba? Argo, dahil si Josh ay sabihin natin may kulang-kulang, hindi mo na aalagaan, hindi mo na ipapakita ang pagiging ama? Mga kababayan, tanungin nyo yung sarili niya, 'di ba? O tanungin niya yung sarili niya. Karapat-dapat ba siya maglingkod sa bayan? Kung isang tao nga hindi niya mapaglingkuran, sariling dugo at pawis pa niya yun. 'Di ba? Dulot ng kanyang kalibugan. Tapos, ayaw niyang pagsilbihan. Ayaw niya, mga kababayan,
nagampanan ang pagiging tatay dahil sa may problema? Sabi ni Argo? Ito mga taong to, tama yung sinabi. Sino ba to? Si Kate. Sabi niya, ayusin niyo muna yung mga kaso ninyo bago ang Pilipinas. Alam niyo, sampal sa pagbumukha nila ito. Bakit kamo, GP? Mga kababayan, sinampal sila ng katotohanan. Marami silang problema. Bakit ba pinoproblema nila ang Pilipinas? Ang Pilipinas, mga kababayan, maayos naman. 'Di ba? Hindi natin sinasabing perpekto, pero maayos. At sila lang ang nagpapagulo. At kapag dumagdag pa sila, lalong gugulo ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi nga, kaya nga, Tita Ma'am Eva Hernandez, nasar talaga ako kagabi kay Argo. Kasi kung may internet pa ako kagabi, baka mamaya na-PI ko yan, si Argo. Oh. Di ba? Hindi, alam ko naman nagbibiro lang si Argo. Kaya lang, bibiruin ko rin siya ng kininam. pero hindi magandang biro yon Argo. Kasi marami po ang alam natin, meron dito na mga viewer natin, may mga anak na alam natin na hindi perpekto. Mga kababayan, masasaktan sila. 'Di ba? Hindi magandang biro yung bagay na 'yon. Kasi yung bagay na 'yon, although nagbibiroan tayo dito, ang biro dapat nasa lugar. 'Di ba? Tao 'yon. 'Di ba? Ang hayop nga minamahal natin eh. Nagtataka nga lang ako sa iba, yung hayop pag maliit pa, alagang-alaga, may paheli-heli pa, pinapakain, pinapasuso pa. Pag matanda na yung aso, sinisipa na. 'Di ba? O kung yung aso, minamahal natin, hayop, minamahal natin, lalo pa kaya yung bunga ng ating dugo at pawis. 'Di ba? Oh, Kibuloy, paglingkuran mo ang Pilipinas, paano mo gagawin yon? 'Di ba? Ayusin mo muna yung mga kaso mo. Baka mamaya kasi kapag nanalo ka, mas malala ang mangyayari sa Pilipinas. Baka mamaya puro babae dito, wala na. Wala na ang kanilang itinatago. Baka ang kanilang iniingat-ingatan, wala na. Winasak na ni Pastor Kibuloy. O, sabi nga ni Doc, mas dapat nating mahalin ang mga batang hindi normal kasi mas need nila ang atensyon at pagmamahal kasi wala silang naiintindihan sa mundo. Tama po yun. I totally agree, mga kababayan, kasi sila ay mas dapat natin bigyan ng atensyon. 'Di ba? Mga kababayan, kasi hindi nila alam yung nangyayari dito sa mundo. Sila po ay hindi nila kasalanan yung nangyari sa kanila na ganon. Kaya wag nating gawing biro yun, Argo. Salamat ka. Oh. Naku, Argo, Philip Salvador, mas kailangan ng dobleng kalinga sa anak mo. Tama. Doon ka na lang. 'Di ba? Mga kababayan, hindi naman sa minamaliit natin si Philip Salvador. At hindi rin natin minamaliit etong si Kibuloy. Pero alam nyo ba, sabi ni Philip Salvador, sana nandito pa yung aking video kanina. Tinago ko yun eh, mga kababayan. Teka lang, Philip Salvador, baka nandito ka pa. Sana nandito ka. Teka lang ha guys ha. Mabuti nga hindi alam nyo, sa totoo lang, hindi ganito ang oras ng live natin. Kasi kukunti lang ang tao pag ganito eh. 'Di ba? Kaya lang, yung internet ko naman ang problema. Ako, nawala pa ata itong si Philip Salvador. Oh. Ito ata yun. Oy, Tita Alex! Long time no see. Oh, ito nga! Teka lang. Mga kababayan kong Pilipino, sambayanang Pilipino. Alam po natin lahat na may pinagdadaanan si Pastor Kibuloy. Aha. Pero sana po, huwag niyo siyang
Patay tayo dyan. Teka lang, nabitin. Mga ka-GP. Ano lang to, 30 seconds lang. Lagi mo kami binibitin, GP ah. Magrereklamo na naman. Pasensyaan nyo na, internet problem eh. Nawawala. Kaya diniel ko na lang, 30 seconds lang to. Nasaan yung 30 seconds? Wala. Hoy, loading. Wala. Hindi ma-download. Eto, paparinig ko na lang. Hindi ko Husgahan. mapapakita sa screen. Bigyan nyo siya ng pagkakataon. Dahil ang taong yan, sinisiguro ko sa inyo, makadiyos pa rin. Nako, maka-Diyos pa. Taong yan, ang pinaglalaban, peace and order pa rin. Aha. Kandidato siya ngayon bilang Aha. senador. Numero 53 sa balota. Nako po. Umaabot po ako sa inyo, sambayan ng Pilipino. Suportahan nyo si Pastor Kibuloy. Suportahan nyo kami. Vote straight. PDP laban. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating inang bayang mahal. Maraming mga Teka lang. Sabi ni Aula Jor Vlogs, guys, special child ang tawag sa kanila, di kulang-kulang. Ingat lang sa pagsalita. Hindi po ako nagsabi ng kulang-kulang. Aula Jor Vlogs, okay? Hindi po ako nagsabi nun. It was Argo who said that Diyos is kulang-kulang. Kaya nga po ako nagalit eh. Okay? Hindi po ako yung nagsabi nun. Baka ma-misinterpret niyo po ako. I was not the one who said that. Okay? Para lang po malinaw, mga kababayan. Baka mamaya may magalit sa akin. Sasabihin sa comment section, Hoy GP, saraulo ka. Hindi po ako ha. Si Argo po ang nagsabi doon kagabi. Ulitin ko lang. Yung sinabi ni Philip Salvador, mga kababayan, kinakampanya po. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, ito daw ay bigyan natin ng pagkakataon. Hoy, magkano ba, Philip? Ha? kababayan kong Pilipino, sambayanang Pilipino. Alam po natin lahat na may pinagdadaanan si Pastor Kibuloy. Pero sana po, huwag niyo siyang husgahan. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Dahil ang taong yan, sinisiguro ko sa inyo, makadiyos pa rin. Nako po! Meron bang maka-Diyos, mga kababa? Tingnan ko lang ha. Alam nyo, sa totoo lang, sa experience ko sa mundo, lahat ng nagsasabi na sila ay maka-Diyos, kabaliktaran. Hindi, totoo, may kakilala ko yan eh. Palasimba, di ba? Pero, ang sama ng ugali. Di ba? Etong si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Sabi niya, maka-Diyos pa rin. Kailan naging maka-Diyos? Yung mapagtanim ng galit. Ang sabi niya, di ba? Pag siya nanalo, maghihiganti siya. Philip Salvador, hindi mo ba narinig yan? O tanga ka at ano ka lang, bingi. Di ba? Sinabi niya yon. At meron bang maka-Diyos, mga kababayan, na tinatanggalan mo ng kanilang, yung mga babae, di ba, inaalisan mo sila ng kanilang pagkababae. Ang taong yan, ang pinaglalaban, Macarons, peace and order pa rin. nako po. Kandidato siya ngayon bilang senador. Numero 53 sa balota. Umaabot po ako sa inyo, sambayan ng Pilipino. Suportahan nyo si Pastor Kibuloy. Suportahan nyo kami. Vote straight. PDP laban. Tinatawanan nga lang namin kayo eh. Bakit naman namin kayo iboboto? Mga kababayan, hindi ka kayo marunong umintindi sa batas. Binabaliktad nyo ang batas. Kayo ang una na lumalaban sa batas. Hindi ko sinabing si Ipe, pero yung iba, kagaya ni Kibuloy. Diba? Bakit namin iboboto? Sabi ni Miss Longhair, nako po, kahit ikaw Philip Salvador, hindi mo deserve na iboto si Kibuloy pa kaya. Tama. Diba? Grabe talaga, mga kababayan. Biruin nyo. Ganito tayo mga Pilipino eh. Kaya ang Pilipinas lugmok. Kasi, yung mga kilalang tao, yan pa ang pinopromote ng mga artistang pulpul na ito.
Oh, sabi ni Iris de la Torre, ambot sa imo, badong. Shut up, Salvador. Ayusin mo na lang kinalat mong mga anak. Marami bang anak to, Iris de la Torre? Hindi ko alam pero ang alam ko lang kasi na kwento nito ni Philip Salvador, yung kwento na sila ay magkakapatid ni Elizabeth Oropesa. Hindi nyo alam yun, Magkapatid sila ni Elizabeth Oropesa, hindi ko alam kung sa nanay o sa tatay. Tapos nalaman din lang nila nung matanda na sila. Kung hindi ako nagkakamali, muntik pa nga ata magligawan ito Kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, may isang interview akong napanood na hindi raw nila alam na magkapatid sila. Okay? Mabuti na lang nalaman nila. Pero yung mga anak ni Philip, ang alam ko lang talaga ay si Josh. Okay? Ayan. Sabi ni Marlene Valencia, huwag ginagamit ang pangalan ng Diyos kung talamak naman ang kasalanan mo na alam mo sa sarili mo ang mga kasalanan mo at pagkakamali mo sa ibang tao. Tama. 'Di ba? Lahat ang gumagamit sa pangalan ng Diyos, mga kababayan, yan ay hindi totoong mabuti ang kalooban. Kasi ang tao po na talagang kumikilala sa Panginoong Diyos, hindi po ginagamit ang Diyos palagi. Makikita mo yan sa gawa, makikita mo yan sa kilos, at makikita mo yan sa personalidad ng isang tao. Hindi mo makikita yan ay nagagalit. Minsan, magagalit man. Pero mga ka-GP Natics, 90% or 95% ang makikita mo sa kanya ay talagang pagiging matuwid. Diba? Yan ang tunay na anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Grabe, Philip. Ito naman, mga kababayan, pag-usapan naman natin. Sabi ni